Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-369 na kabanata. Ang balot. Nang umagang iyon, si Art ay tumawag na rin sa Baltimore Police Department, at opisyal na ni-report ang pagkawala ni Chris. Naglunsad sila ng paghahanap sa buong syudad. Pagkatapos ng walang tulog, ng buong magdamag at pag-iisip, si Art ay nagtaka na rin kung may kinalaman ang pamilya Clifton sa pagkawala ni Chris. Ginamit niya ang kanyang mga kontak upang ma-access ang CCTV footage mula sa mansion ng Clifton. At maliwanag na nakita ang sasakyan ni Chris na papaalis sa mansion ng Clifton sa oras na kanyang inaasahan. 3 araw ang nakalipas. Ang imbestigasyon sa pagkawala ni Chris ay nai-report. Siya at ang kanyang sasakyan ay natagpuan sa tubigan. Pero ang bangkay ay nabubulok na, at ang mukha ay hindi na makilala. At imposibleng malaman ang sanhi ng pagkamatay. Si Art ay nagdesisyon na hindi na magbigay ng public announcements. Sa halip ay mahinahon siyang nagpunta sa lugar, at tumayo upang tingnan ang katawan ni Chris. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, gumuhit ang luha pababa sa kanyang mukha. Naibulong niya, "Chris, ang pagkamatay mo ay maliwanag na hindi isang aksidente. Ang iyong katawan at sasakyan ay naiayos mabuti, upang mapagtakpan ang krimen. Huwag kang mag-alala anak, hindi ako magpapahinga hanggat hindi kita naipaghihiganti. Rest in peace anak ko." Ang kanyang puso ay nabalot ng kalungkutan at matinding galit, habang inaabot ang mukha nito upang ipikit ang mga mata. Samantala sa mansion ng Clifton ang lahat ay tahimik at payapa. Pero ang katotohanan, ang pamilya ay inihahanda ang kanilang sarili para sa laban. Ang lahat ng klaseng pandepensa ay inilagay sa lugar, lalo na sa paligid ni Jesse, na nakaramdam ng pagiging ligtas at masaya. Nagbigay siya ng kaunting panahon sa pagtatrabaho, at ilang araw na pagre-relax. Ginugo niya ang oras sa pagdidilig ng halaman sa kanyang garden. Binantayan ang kanyang mga bulaklak at pinakain ang mga ibon. Upang madagdagan ang kanyang kasiyahan, siya ay sinamahan ni Debbie, na naramdaman niya na parehong marunong at matalino. Siya ay kontento sa kanyang negosyo at pamilya. Ang kanyang pagninilay-nilay ay pinutol ni Rufus na lumapit sa kanya at sinabi, "Papa, si Art Stedman ay gusto kang kausapin." Tinatanong niya kung pwede ka raw pumunta sa kanyang bahay upang makipagkita. Ibinaba ni Jesse ang kanyang hawak at tahimik na sumagot, "Talaga, alam na ba niya, na ako ay maayos na?" "Oo," sinabi ni Rufus sa kanya. Tinatanong niya kung maayos na raw ang iyong pakiramdam. "Kung ayaw mong makipag-usap, hayaan mong ako ang magsalita sa Stedman family." Sinabi niya na mayroon siyang mahalagang negosyo na kailangan pag-usapan. "Ano ang dapat pag-usapan?" "Ang ating mga pamilya ay may hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Walang dapat pag-usapan." "Sige," magalang na tumango si Rufus at tumalikod, maglalakad na palayo. Sigurado siya sa kanyang nararamdaman, na ang Stedman family ay naglalatag ng kanilang paghihiganti, at alam niya na hindi magtatagal ay kikilos na ito. Nang aalis na si Rufus, si Alex ay lumapit sa kanila at sinabi, "Rufus, umalis tayong dalawa upang makita si Art Stedman. Sa palagay ko ay dapat nating marinig ang kanyang sasabihin." Si Rufus ay nag-alangan. Si Art ay tuso at walang awa. "Sigurado ako na naglalatag siya ng pain upang mabitag tayo. Hindi mo ba nakikita ito, Alex? Napatay niya si Chris noong sandaling siya ay galit. At pinagsisisihan niya ito sa loob ng 2 araw. Alam niya na kailangan niyang mag-ingat sa tuwing lalabas siya, lalo na't malapit sa lugar ng mga Stedman. Okay lang kahit na ito ay isang bitag. Kailangan pa rin nating pumunta, at pakinggan ang kanyang sasabihin. Rufus, alam mong kaya kitang protektahan," giit ni Alex. Si Jessup ay marahan na umupo, at nag-isip ng matagal, at saka sinabi, "Sige, gawin natin ang suhestyon ni Alex. Pumunta kayo at makipagkita kay Art ng magkasama. Pero kailangan ninyong magsuot ng bulletproof vest, at magsama kayo ng 3 security guard." Tinawag niya ang pinuno ng security at sinabi, "Gusto kong sumama kayo kina Rufus at Alex upang kausapin ang Stedman family. May matinding alitan ang aming pamilya. Isama mo ang pinakamagaling mong tauhan upang protektahan silang dalawa."
Sumang-ayon ang lalaki at mabilis na inayos ang proteksyon. Sa bakuran ng Stedman family na may matinding pagbabantay. Si Art ay nakaupo at umiinom ng kanyang tsaa. Malalim ang kanyang iniisip, at hindi napansin ang pagdating ni Alex at Rufus. Ang kanyang personal assistant ay tinapik ang kanyang balikat, at sinabi, "Sirs, narito na si Mr. Clifton at Mr. Ambrose." Si Art ay naligalig sa kanyang pagmumuni-muni. Malamig niyang sinabi, "Rufus, talagang naglakas loob kang pumunta dito." Ang mukha ni Rufus ay namutla, nang mapagtanto niya, na alam na ni Art na siya ang responsibilidad sa pagkamatay ni Chris. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginig, nang siya ay sumagot. "Oo, nagpunta ako upang kausapin ka. Magaling, gusto rin kitang makausap." Ibinaba ni Art ang kanyang tasa, at tumitig kay Rufus. Ang mata nito ay puno ng pagkamugi, at nagsimulang kumabog ang dibdib ni Rufus. "Mr. Stedman, ano ang gusto mong sabihin sa akin?" Matapang na tanong ni Rufus. Si Art at Jessup ay may magkatulad na kalagayan. Nauunawaan ni Rufus ang lakas na tinataglay ni Art, at may katwiran na matakot sa kanya. "Bakit hindi tayo magkaroon ng praktikal na pag-uusap?" Biglang tumawa si Art. Sa mundong ito, ang kalaban at kaibigan ay hindi tiyak. Minsan ang kaibigan ay pwedeng maging kalaban. At ang kalaban ay pwedeng maging kaibigan. Ano sa palagay mo? Si Rufus ay medyo napaisip, at nanatiling nakaalerto. Sa isip niya, kung susubukan nito ang kahit ano, kukuhain niya ito bilang hostage, at mamamatay silang magkasama. Isa pa, narito si Alex, at poprotektahan niya ako. Binawi niya ang sarili. Tumingin kay Art at confident niyang sinabi, "Mr. Stedman, inaaksaya mo ang aking oras. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong pag-usapan." Si Art ay pinagmasdan ito ng ilang minuto, at nakumbinsi ang sasabihin sa susunod niyang salita. Tumingin siya kay Alex at sinabi, "Pakiusap, umupo ka rin. Tayong tatlo ay pwedeng subukan maging magkaibigan ngayon." Si Alex ay kalmado nang sumagot, "Nabighani ako nang marinig sa iyo ito, Mr. Stedman. Sumasang-ayon ako, bakit hindi tayo maging magkaibigan? Ang buhay ay maikli lang. Bakit tayo makikipag-away at papatay ng tao araw-araw? Hindi ba't mas mainam ang uminom ng magkakasama? Masaya ako at sumang-ayon ka. Ikaw ay bata pa, at humahanga ako sa iyo ng lubos. Naniniwala ako na makakamit mo ang mas higit pang tagumpay sa hinaharap. Siguro ay pwede mo pa akong higitan o ang iyong ama." Magalang siyang nakikipag-usap, at hindi masasabi na sila ay magkaaway. Bagaman naroon si Alex upang protektahan si Rufus. Si Art ay hindi pinansin si Rufus, at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Alex. "Alex, may taong gustong pumatay sa iyo, at matutulungan kitang mahanap sila. Kilala mo pala kung sino ang mga nasa likod ng pagpapasabog?" tanong ni Alex. "Oo, ang Blood Brothers ay inukupa ang Shamrock Hotel ng ilang linggo. Mukhang gusto nila mag-invest dito sa Baltimore. Sila ay sobrang ambisyoso, at gustong magpalawak sa East Coast." Sagot ni Art, habang iniaabot ang business card na may address. "Bakit mo sinasabi sa akin ito? Hindi ba't kakampi mo sila?" Naghihinalang tanong ni Alex. "Alex, huwag ka na magtanong ng marami. Siyempre, inaasikaso ko rin ang aking sarili," hindi nakapagpigil na wika ni Art. "Handa rin akong gamitin ang aking lakas upang protektahan ka. Pwede kong hanapin kung sino ang tumutulong sa Blood Brothers dito sa Baltimore. Naniniwala ako na hanggat magtutulungan tayo, sila ay matatalo natin. Mr. Stedman, tinatanggap ko ang iyong alok." Tumayo si Alex at nagpaalam. Si Art ay tumingin palayo. At si Alex at Rufus ay inihatid ng maayos sa lugar ng Stedman. Si Rufus ay sobrang balisa, at habang naglalakad sila palayo, tinanong niya si Alex, "Naniniwala ka ba sa mga sinabi ni Art? Talaga bang magpapalaki ng teritoryo ang Blood Brothers?" Hindi pinansin ni Alex ang tanong nito, at sinabi, "Bumalik ka na ngayon at sabihin kay Mr. Clifton ang nangyari. Alam niya kung ano ang gagawin. Sabihin mo sa kanya na pupunta ako sa Shamrock Hotel ngayong gabi." Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.